Isang tanong ang madalas nating marinig. Kung napakalakas ng China, bakit hindi nilang ito tuluyang kunin ang West Philippine Sea sa pamamagitan ng puwersa? Yan ang tanong ng karamihan. Kasi parang madali lang gawin, di ba? Mas malaki ang hukbong dagat ng China. Mas marami silang barko. Marami silang missiles. At may modernong kagamitan pa. Pero, hindi ganun kasimple ang sitwasyon. Kapag nagkamali ang China ng hakbang, hindi lang Pilipinas ang maaari nitong makaharap. Maaari itong humantong sa mas malawak na krisis na makakaapekto sa buong mundo. Kaya sa video na ito, alamin natin kung bakit napakadelikado rin para sa China ang puwersahang pagkuha sa West Philippine Sea. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi basta-bastang makagawa ng malawakang aksyon militar ang China sa West Philippine Sea ay dahil hindi lang Pilipinas ang posibleng makalaban ng China. Kapag nagkaroon ng armadong pag-atake laban sa Pilipinas, hindi ibig sabihin na Pilipinas lang magiging bahagi ng sitwasyon. May umiiral na Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at US na nilagdaan pa noong 1951. Ayon sa mga opisyal na pahayag ng US, maaari itong umiral kapag may armadong pag-atake laban sa mga puwersa, sa mga barko o sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas sa Pacific. Depende sa mga pangyayari. Pero hindi ito nangangahulugang otomatikong sasabak ang Amerika sa digmaan sa bawat insidente. Ang magiging tugon nito ay nakadepende sa uri ng pag-atake at sa magiging desisyon ng mga leader ng dalawang bansa. Bukod sa US, malapit ding nakikipagtulungan ang Pilipinas sa Japan, sa Australia at iba pang partners sa rehiyon. Bagamat hindi otomatikong makikidigma ang mga bansang ito, maaari silang magbigay ng iba't ibang uri ng suporta tulad ng intelligence, logistics, humanitarian assistance at pagpapalakas ng maritime security. Ibig sabihin, kung pipiliin ng China ang landas ng puwersa, hindi lamang nito kailangang isipin ang kakayahan ng Pilipinas. Kailangan din itong isaalang-alang ang posibilidad na lumawak ang krisis at mas maraming bansa ang maapektuhan o makialam. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling maingat ang lahat ng panig sa kabila ng mataas na tensyon sa West Philippine Sea. Ngayon, isipin natin ang susunod na mangyayari. Kapag nagsimula ang isang armadong labanan sa West Philippine Sea, sabi ko nga kanina, malamang na hindi ito mananatili sa pagitan lamang ng Pilipinas at China. Bakit? Dahil ang West Philippine Sea ay bahagi ng South China Sea. Maraming bansa ang may interes na manatiling bukas at ligtas ang rutang ito para sa kalakalan at seguridad. Kapag lumala ang sitwasyon, maaaring magkaroon ng mas maraming military deployment, mas madalas na joint exercises, at mas matinding diplomatic pressure mula sa iba't ibang bansa. Maaari ring magbigay ng suporta ang ilang kaalyado ng Pilipinas sa pamamagitan ng intelligence, logistics, at iba pang anyo ng kooperasyon kahit hindi sila direktang lumahok sa labanan. Ang pinakamalaking panganib ay ang maling kalkulasyon. Isang maliit na insidente lang tulad ng banggaan ng barko o maling pagpapaputok ay maaaring magpalala ng sitwasyon at magbunsod ng mas malawak na krisis. Kaya para sa China, hindi lang usapin ng lakas militar ang kailangang isipin. Mas dapat nilang isipin kung handa ba silang harapin ang posibilidad na ang isang lokal na sigalot ay maging isang krisis na makaapekto sa buong rehiyon. At ikatlong dahilan, kung may isang bagay na ayaw mangyari ng China, yun ay ang masadlak sa isang digmaan na sisira sa sarili nitong ekonomiya. Sa kasalukuyan, ang China ay isa sa pinakamalalaking ekonomiya sa mundo. Umaasa rito ang maraming bansa para sa mga produktong ginagamit araw-araw mula sa electronics at makinarya hanggang sa iba pang mahalagang kalakal. Ngunit kapag nagkaroon ng malawakang armadong labanan sa West Philippine Sea, maaaring magkaroon ng seryosong epekto sa ekonomiya ng China. Maaaring magpatupad ang ilang bansa ng economic sanctions, higpitan ng kalakalan o ilipat ng ilang pandaigdigang kumpanya ang bahagi ng kanilang produksyon sa ibang bansa upang mabawasan ang panganib. Kasabay nito, tataas din ang gastusin ng China sa operasyon at depensa kung magtatagal ang isang labanan. Isa pa, hindi rin ligtas ang mga rutang pandagat na dinaraanan ng kalakalan. Kapag naapektuhan ng mga ito, maaaring bumagal ang pagpasok at paglabas ng mga produkto na magkakaroon ng epekto hindi lamang sa China, kundi pati sa pandaigdigang ekonomiya. Kaya kahit malakas ang militar ng China, alam din itong ang isang digmaan ay nasusukat sa kakayahan ng isang bansa na panatilihing matatag ang ekonomiya habang humaharap sa isang matagal at magastos na krisis. Ngayon, maaaring itanong ninyo, bakit ba napakahalaga ng South China Sea? Bakit maraming makapangyarihang bansa ang interesado sa bahaging ito ng mundo? Dahil hindi lang ito usapin ng teritoryo.
Isa ito sa pinakamahalagang daanan ng pandaigdigang kalakalan. Araw-araw, libu-libong barko ang dumaraan sa South China Sea. Dito dumadaan ang malaking bahagi ng mga produktong ginagamit natin. Kapag nagkaroon ng malawakang digmaan sa lugar na ito, hindi lamang ang Pilipinas at China ang maapektuhan. Posibleng maantala ang pagbiyahe ng mga barko. Tumaas ang halaga ng insurance sa pagpapadala ng kargamento at magkaroon ng pagtaas sa presyo ng langis at iba pang produkto sa pandaigdigang merkado. Sa madaling salita, ang magiging epekto nito ay maaaring maramdaman maging ng mga ordinaryong mamamayan sa iba't ibang panig ng mundo sa anyo ng mas mataas na presyo ng gasolina at mga bilihin. Kaya para sa China, hindi lang ang usapin ng pag-angkin sa isang lugar ang kailangang isipin. Ang mas malaking hamon ay kung paano maiiwasan ang isang sitwasyong maaaring makagambala sa pandaigdigang kalakalan at magdulot ng mas malawak na epekto sa ekonomiya ng maraming bansa. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na nakatutok ang buong mundo sa mga pangyayari sa South China Sea. Dahil kapag nagkaroon ng malaking krisis dito, hindi lang isang rehiyon ang maapektuhan. Maaari itong magkaroon ng pandaigdigang epekto. Ang ikalimang dahilan kung bakit kailangan mag-ingat ang China sa bawat hakbang nito ay kapag mas naging agresibo ang isang bansa sa isang pinagtatalunang lugar, kadalasan ay mas nagtutulungan ang ibang mga bansa na may magkakaparehong alalahanin sa seguridad. Sa nakalipas na mga taon mga kaibigan, nakita natin ang pagdami ng joint military exercises, paglagda ng mga defense agreements, at pagpapalawak ng security cooperation sa Indo-Pacific. Layunin ng mga hakbang na ito na palakasin ang kakayahang tumugon sa mga posibleng krisis at mapanatili ang katatagan sa rehiyon. Kung gagamit ng malawakang puwersa ang China sa West Philippine Sea, maaaring mas mapabilis pa ang ganitong uri ng kooperasyon. Ang mga bansang dati ay nag-aatubili na makialam ay maaaring maging mas aktibo sa pagbibigay ng suporta sa kanilang mga partner sa pamamagitan ng intelligence sharing, logistics, military training, at iba pang anyo ng pagtutulungan. Para sa China, isa itong malaking hamon. Sa halip na mabawasan ang mga bansang tumututol sa mga kilos nito, maaari pang dumami ang mga bansang magpapalalim ng kanilang ugnayan sa isa't isa. Kaya sa usaping geopolitics, hindi sapat ang pagiging malakas sa militar. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng matatag na ugnayan sa ibang bansa. Dahil sa huli, ang isang digmaan ay hindi lamang sinusukat sa dami ng barko, sa dami ng eroplano at missiles. Sinusukat din ito sa dami ng mga bansang handang makipagtulungan at sumuporta sa panahon ng krisis. Pero ibig bang sabihin nito ay walang panganib ang Pilipinas? Hindi ligtas ang Pilipinas. Bagamat may mga kaalyado ang Pilipinas at may mga kasunduang pangseguridad, hindi nito ibig sabihin na wala ng panganib. Ang anumang armadong labanan ay may malaking kapalit sa buhay ng mga tao, sa ekonomiya natin at sa seguridad ng buong bansa. Sa kasalukuyan, mas malaki pa rin ang kabuuang kakayahang militar ng China kumpara sa Pilipinas. Kaya naman patuloy na pinapalakas ng Pilipinas ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Patuloy nilang pinaghuhusayan ang kakayahan ng Philippine Coast Guard at pagpapalawak ng pakikipagtulungan sa mga partner countries. Kasabay nito, tuloy ring ginagamit ng Pilipinas ang diplomasya, international na batas at pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado upang ipagtanggol ang mga karapatan nito sa West Philippine Sea habang iniiwasan ang paglala ng tensyon. Sa madaling salita, ang tunay na layunin ng Pilipinas ay hindi ang makipagdigma, kundi ang mapanatili ang kapayapaan habang ipinagtatanggol ang ating soberanya at mga legal na karapatan. Matapos nating talakayin ang mga posibleng panganib ng isang armadong labanan, isang mahalagang tanong ang dapat nating sagutin. Ano ba talaga ang gusto ng China sa South China Sea at sa West Philippine Sea? Mula sa pananaw ng China, naniniwala ang China na meron itong makasaysayang karapatan sa malaking bahagi ng South China Sea. Dahil dito, inaangkin ito ang maraming isla, bahura at katubigan sa rehiyon. Ngunit dito nagsisimula ang komplikasyon. Ang ilan sa mga inaangking lugar ng China ay nasa loob din ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. Noong 2016, nagpasya rin ng isang International Arbitral Tribunal na walang legal na batayan sa ilalim ng UNCLOS ang malawak na 9-line claim ng China. Gayunman, hindi kinikilala ng China ang naging pasyang yon. Bukod sa usaping teritoryo, mahalaga rin sa China ang South China Sea dahil sa seguridad, kalakalan at likas na yaman. Tinatayang mayaman ang rehiyon sa isda at pinaniniwalaang may mga deposito rin ng langis at natural gas. Mahalaga rin ang lugar para sa hukbong dagat ng China. Ang pagkakaroon ng mas malawak na presensya rito ay nakikita ng China bilang paraan upang maprotektahan ang mga rutang pandagat at ang sariling pambansang seguridad. Kaya kung tutusin,
Ang issue sa West Philippine Sea ay hindi lamang tungkol sa pag-aangkin ng teritoryo. Pinagsasama nito ang usapin ng seguridad, ekonomiya, estratehiya at magkaibang pananaw sa international na batas. At ito rin ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay wala pang madaling solusyon sa sigalot na ito. Matapos natin pag-usapan ang lahat ng ito, babalik tayo sa pangunahing tanong. Kung malakas ang China, bakit hindi nilang nito tuluyang sakupin ang West Philippine Sea? Ang sagot ay dahil napakataas ng maaaring maging kapalit. Oo, malakas ang militar ng China. Isa ito sa pinakamalaking hukbong sandatahan sa mundo. Ngunit alam din ng China na ang paggamit ng malawakang puwersa ay maaaring magbunga ng mga kahihinat ng mahirap kontrolin. Una, maaaring itong palalain ng tensyon sa rehiyon at magdulot ng mas malawak na krisis. Ikalawa, maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa ekonomiya ng China, lalo na kung humantong ito sa mas matinding paghihigpit sa kalakalan o paglayo ng mga dayuhang negosyo. At ikatlo, maaari nitong hikayatin ang mas malalim na kooperasyon ng ibang mga bansa sa larangan ng seguridad at depensa. May isa pang mahalagang dahilan. Sa kasalukuyan, maraming bansang nagsisikap na ipaglaban ang kanilang mga interes nang hindi nauuwi sa isang ganap na digmaan. Kaya mas madalas nating nakikita ang paggamit ng diplomasya, Coast Guard operations, legal na hakbang at pagpapakita ng presensya sa dagat kaysa sa direktang malawakang armadong pag-atake. Pero hindi pa rin ibig sabihin nito na wala ng panganib. Ang tensyon ay nananatili at anumang maling kalkulasyon ay maaaring magpalala ng sitwasyon. Sa ngayon, tila naniniwala ang maraming bansa na mas makabubuting iwasan ang isang digmaan na maaaring magdulot ng pinsala hindi lamang sa isang bansa kundi sa buong rehiyon at maging sa pandaigdigang ekonomiya. Kaya kahit mataas ang tensyon sa West Philippine Sea, patuloy pa rin ginagamit ng iba't ibang panig ang diplomasya, pagpapatrolya at iba pang hakbang upang maiwasan ang isang mas malawak na armadong labanan. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa inyong pananaw, ano ang pinakamabisang paraan upang mapanatili ang kapayapaan habang pinoprotektahan ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea? I-comment nyo lang ang inyong opinion. At kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe at mag-follow ka na rin sa Facebook page natin para sa mas marami pang analysis tungkol sa geopolitics, depensa at mga isyong pandaigdig. Maraming salamat sa inyong panonood.